Nagsisimula ang pelikula sa isang batang babae na papunta sa simbahan. Palihim na sumusunod sa kanya ang lalaking nagngangalang Yang Ray hanggang sa loob mismo ng simbahan. Isa pang dalaga na nagngangalang Yonhee ang nakamasid kay Yang at tinitingnan siya nito ng may matinding galit. Sa loob ng simbahan, may mga nag-aawitan ng himno. Umupo si Yang sa gitna ng mga tao at nagsimulang titigan ang batang babae. Dahil sa takot, sinabi ng dalaga sa kanyang mga kaibigan na may lalaking sumusunod sa kanya. Natapos ang pag-awit ng himno at nagsimulang lumabas ang mga tao. Ang dalaga, na nagngangalang Yang, ay palabas na ng simbahan nang muling sumunod sa kanya si Yang. Ngunit biglang pinigilan siya ng pari na si Min Chan. Sabi ni Min Chan kay Yang, ngayon ko lang nakita na pumasok ka sa simbahan. Dinala siya ng pari sa kanyang opisina at pina-fill upan ng isang form para maging miyembro ng simbahan. Binigyan pa siya ni Min Chan ng jacket mula sa simbahan. Habang nandoon, nakatanggap ng tawag si Min Chan mula sa isang detective. Sa tawag na iyon, nalaman niyang may karelasyon na iba ang kanyang asawa at matagal na siya nitong niloloko. Samantala, ipinakita rin na si Yang ay nakatitig sa litrato ng pamilya ng pari sa kakaibang paraan. Pagbalik ni Min Chan, sinabi ni Yang na natapos na niyang punan ng form at aalis na siya. Dahil dito, natuwa ang pari at nagsimulang isuot ang kanyang sapatos. Ngunit napansin niya ang tracking device sa paa ni Yang, ang karaniwang inilalagay ng pulisya sa mga kriminal na pinalaya mula sa kulungan. Dahil dito, naintindihan niyang maraming mabibigat na kasalanan ang nagawa ni Yang noon. Habang paalis, sinabi ng pari kay Yang, ang simbahan ay para sa lahat ng makasalanan. Mahal ng Diyos ang lahat at pinapatawad sila. Dapat tayong magsisi at humingi ng pangalawang pagkakataon mula sa kanya. Pagpasok muli ni Min Chan, napansin niyang niloko pala siya ni Yang, hindi pala nito pinunan ng form. Samantala, pagkalabas ni Yang sa simbahan, ipinakita na tinititigan pa rin siya ni Yonhee nang may galit. Umalis din si Min Chan kasama ang kanyang asawa. Sa daan, nakita nila ang pagtatayo ng isang malaking simbahan na tinatawag na Heaven Church. Sabi ng asawa niya, bakit hindi ka makipag-usap sa punong pari? Matagal ka nang namumuno sa maliit na simbahan na iyon. Panahon na para magkaroon ka ng pagkakataong mamuno sa mas malaking simbahan. Dahil sa pakiusap ng asawa, lumapit si Min Chan sa punong pari, ngunit nalaman niyang ipinatatayo ang malaking simbahang iyon para sa anak ng punong pari. Pinili niya ang sariling anak bilang susunod na pinuno. Labis itong ikinalungkot ni Min Chan, ngunit inisip niya na ito ay kalooban ng Diyos. Habang pauwi, nasalubong niya ang anak ng punong pari na abala sa pakikipagsaya sa kanyang mga kaibigan. Binati siya ni Min Chan. Binabati kita para sa Heaven Church. Ngunit sagot ng anak, sa totoo lang, wala akong interes dito. Sinabi ko na kay ama, ikaw ang karapat-dapat na mamuno sa Heaven Church. Pagkatapos nun ay umalis na si Min Chan. Dito nagsimulang ipakilala si Yonhee, ang babaeng matagal nang nakamasid kay Yang Ray. Isa pala siyang pulis at malungkot siya dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid na babae, isang pangyayaring isinisi niya sa sarili. Payo ng kanyang ama, kalimutan mo na ang nakaraan. Walang makakapagbago sa kapalaran. Kailangan mong magpatuloy sa iyong buhay. Ngunit hindi pa rin makamove on si Yonhee. Ang kaluluwa ng kanyang kapatid ay patuloy na nagpaparamdam na para bang sinisisi siya. Mula sa isang flashback, nalaman natin ang istorya ng pagkamatay ng kapatid ni Yonhee na ang pumatay ay walang iba kundi si Yang. Una niya itong dinukot, saka pinahirapan hanggang sa patayin. Kaya naman matagal nang sinusundan ni Yonhee si Yang. Samantala sa simbahan, naiwan mag-isa si Min Chan. Nagdarasal siya sa Diyos sa simbahan, humihingi ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan, ipinapahayag ang totoong hangarin niya na maging punong pari sa bagong itinatayong Heaven Church. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang asawa at nalaman niyang may dumukot sa kanyang anak na babae. Nagtaka si Min Chan kung sino ang gumawa nito. Napansin niya ang litrato nilang magpamilya at ang litrato ni Yang na nakalimbag sa printer. Naalala ni Min Chan na nakatitig si Yang sa larawang iyon kanina. Kaya't sinuri niya ang tala ni Yang at natuklasang may mabigat itong kriminal na nakaraan. Agad niyang nahanap ang tirahan nito at nagtungo sa bahay sakay ng kanyang kotse. Nakita niyang nagbababa si Yang ng mga gamit pangbungkal sa malakas na ulan. Inisip ni Min Chan na galing siya sa pagtatapon ng bangkay. Naalala niya ang anak niya at agad na tumawag sa pulis upang mag-report. Hinihinala kong si Yang ang dumukot sa anak ko. Nasa bahay siya ngayon. Paki-aresto siya. Maya-maya ay sumakay si Yang sa kotse at umalis. Sinundan siya ni Min Chan. Dumaan sila sa kabundukan.
Napansin ni Yang na sinusundan siya kaya huminto siya, bumaba, at tinanong ang pari. Pastor, bakit mo ako sinusundan? Buo ang loob na bumaba si Min Chan at hindi pinansin ang mga salita ni Yang. Sinimulan niyang suriin ang kotse ni Yang kung saan wala roon ang kanyang anak. Napansin niyang wala na rin ang tracking device sa paa ni Yang na nakita niya kaninang umaga. Dito niya naintindihan na maging ang pulis ay hindi na rin matutunton si Yang. Agad siyang bumalik sa kanyang kotse, ngunit pinigilan siya ni Yang at nagsimula silang mag-away. Nais siyang patayin ni Yang dahil pakiramdam nito ay alam na ni Min Chan ang lahat. Sa pagtatangkang ipagtanggol ang sarili, itinulak ni Min Chan si Yang. Nahulog ito sa bangin at nabagok ang ulo. Nang silipin niya, natuklasan niyang patay na si Yang. Nagulat siya sa kanyang nagawa nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang asawa. Sinabi nito na nakauwi na ang kanilang anak. Dinala lang pala ng kaibigan niya ang kanilang anak sa bahay nila. Sasabihin na sana niya ito kanina pa pero busy ang phone niya. Nagulat si Min Chan dahil nakagawa siya ng napakalaking kasalanan, nakapatay siya ng tao, at walang kapatawaran para rito. Inisip niyang hindi na siya kailanman patatawarin ng Diyos. Biglang kumidlat at nakita niya ang isang anino na inisip niyang anyo ng Diyos. Naramdaman niyang nakikipag-usap ang Diyos sa kanya at ipinapaintindi na wala siyang ginawang mali, nakatulong pa nga siya sa lipunan dahil napatay niya ang isang demonyo. Kung hindi, baka kung ilang tao pa ang napinsala ni Yang. Hinubad ni Min Chan ang jacket ng simbahan na suot ni Yang at itinapon si Yang sa bangin. Sa sumunod na eksena, bumalik na si Yeonhee sa trabaho matapos ang mahabang pag-leave nito. Ngunit sa kanyang pagbabalik, ang unang kasong haharapin niya ay ang paghahanap kay Yang na 3 araw nang nawawala. Kasama niyang nawawala ang isang babae, si A-young, ang babaeng ipinakita sa simula ng pelikula. Ayon sa pulisya, lahat ng kaibigan ni A-young ay nagsabing nakita nilang sinusundan siya ni Yang. Sinira rin ni Yang ang kanyang tracking device kaya't mahirap siyang matuntun. Dagdag pa, noong gabi ring iyon ay nagreklamo ang pari laban kay Yang na dinukot nito ang kanyang anak, na nangangahulugang 2 krimen ang ginawa ni Yang sa iisang gabi. Ngayon, nagtungo si Yeonhee at ang kanyang team sa bahay ni Yang upang mag-imbestiga. Natuklasan nilang may ipininta si Yang na napakalaking mata ng demonyo sa isang pader, at ang matang iyon ay tila sumisipsip ng mga kaluluwa ng tao. Samantala, makikita si Min Chan na nakaupo sa loob ng simbahan. Umiiyak siya at humihingi ng tawad sa Diyos at sinasabi na sana huwag malaman ng pulis ang tungkol dito. Katatapos lang niyang sabihin iyon nang dumating ang mga pulis. Ibig sabihin, dumating sina Yeonhee at ang kanyang grupo para tanungin siya na kagabi raw ay nagreklamo siya laban kay Yang tungkol sa kanyang anak na babae. Sinabi ni Min Chan na kagabi, tinitingnan daw ni Yang ang larawan ng kanyang pamilya sa kakaibang paraan. Alam din niya ang mga kriminal na record nito, kaya pinaghinalaan niya na siya ang dumukot sa kanyang anak na babae. Pumunta rin siya sa bahay nito at nakita niyang naglalabas ito ng mga gamit mula sa kanyang kotse na para bang galing ito sa pagtatapon ng bangkay. Pero sa parehong oras, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang asawa na nagsabing nakita na ang kanilang anak. Pagkarinig nito, umuwi siya at hindi na alam ang mga sumunod na nangyari. Pagkatapos, umalis ang opisyal matapos sabihin na kapag may nalaman siya tungkol kay Yang ay dapat niyang ipaalam agad sa otoridad. Dahil sa nakalipas na 2 araw, ang babaeng nagngangalang A-young ay nawawala din, at si Yang lamang ang pinaghihinalaang suspect. Habang nagmamasid sa paligid ng simbahan, napansin ni Yeonhee ang litrato ni Yang sa printer na nabuhusan ng tubig at napansin din niya ang sapatos ni Min Chan na may putik. Pagkatapos ay lumapit si Min Chan sa punong pari upang magkumpisal at napansin niyang malungkot din ito dahil nagkaroon ng relasyon ng kanyang anak sa isang miyembro ng simbahan at in-upload ng babae ang kanilang mga litrato sa isang pribadong website. Dahil dito, nadungisan ang pangalan ng punong pari kaya balak niyang ipadala ang anak niya sa South Korea. Sinabi ng punong pari na pinangarap niya ang isang bago at malaking simbahan para sa Heaven Church ngunit winasak iyon ng kanyang anak. Kaya napagdesisyonan niyang si Min Chan na lang ang gawing pangunahing pari ng Heaven Church. Laking tuwa niya at tinanggap niya ito. Naunawaan niya na ito ang gantimpala sa kanya ng Diyos nang patayin niya si Yang. Sa sandaling iyon, nakita rin niya ang anino ng Diyos sa simbahan. Sa presinto naman, makikita natin ang psychiatrist ni Yang. Sinabi nito na mas gumaling na ng malaki si Yang kumpara dati at regular siyang nagpapagamot. Pero hindi niya alam kung bakit gumawa ito ng simbolo ng demonyo sa kanyang bahay. Malinaw pa rin na hindi maayos ang kanyang kalagayan sa pag-iisip. Nagnitngit sa galit si Yeonhee matapos marinig ito mula sa doktor.
Naunawaan niya na muli na namang ililigtas ng doktor si Yang gamit ang dahilan na may sakit ito sa pag-iisip. Sinabi niya ito dahil dati nang nangyari ito sa kaso ng kanyang kapatid na babae. Pinatay ni Yang ang kapatid niya ngunit hindi ito naparusahan dahil idineklara ng doktor na may sakit sa pag-iisip si Yang. Ipinaliwanag pa ng doktor sa korte na kung may dapat silang hulihin, iyon ay ang ama ni Yang na nag-tortured sa kanya noong bata pa at nagdulot ng ganoong kondisyon. Sa totoo lang, hindi pinatay ni Yang ang kapatid ni Yeonhee. Tinorture niya ito, ngunit dahil sa matinding takot na dulot ng pagpapahirap ni Yang sa kanya, nagkaroon siya ng matinding trauma hanggang sa humantong sa pagpapatiwakal nito. Habang papaalis sa korte, matapang na tinanong ni Yeonhee kung paano raw hindi mapaparusahan ang isang kriminal kahit pa may sakit ito sa pag-iisip, gayong gumawa ito ng kahindik-hindik na krimen. Sa kanyang matinding paghihinagpis, inalis siya roon ng kanyang mga kasama. Bumalik ang kwento sa kasalukuyan at makikita natin si Yeonhee na muling nakipagkita sa doktor. Sinabi ni Yeonhee sa doktor na gusto na naman niyang iligtas si Yang, ngunit ang dapat nilang iligtas ay si Ayoung. Sumagot ang doktor na kung gusto nilang iligtas si Ayoung, dapat nilang unawain si Yang dahil sa pamamagitan lamang niya nila malalaman ang tungkol kay Ayoung at kung saan siya dinala ni Yang. Giit pa niya, doktor lamang siya at kaya niya lang suriin ang kondisyon ng isip ng tao. Sa simbahan naman, dumating ang ina ni Ayoung kay Min Chan at humiling para sa kanyang anak. Ipinakiusap niya na ipanalangin ang kanyang anak na sana ay ligtas pa rin ito at walang masamang nangyari. Pagkatapos ng mataimtim na panalangin, hinatid na ni Min Chan ang ina ni Ayoung nang bigla itong nakatanggap ng tawag mula sa pulisya at sinabing natagpuan na nila ang sasakyan ni Yang. Nang marinig ito, kinabahan si Min Chan at dinala niya ang ina ni Ayoung sa lugar. Doon ay nagtatanong siya ng mga kakaibang tanong sa pulis na para bang kinakabahan, tulad ng kung may natagpuang bangkay ba doon at kung ano-ano pa, dahilan upang magsimulang maghinala si Yeonhee sa kanya. Dahil dito, nagsuspecha si Yeonhee na marahil may alam si Min Chan dahil siya ang huling nakakita kay Yang. Pagkatapos, nakipagkita si Min Chan sa kanyang asawa at ibinalita na siya na ang inatasang mamuno sa malaking simbahang itinatayo, dahilan para matuwarin ang kanyang asawa. Ngunit sinabi ni Min Chan sa kanya na alam na niya ang tungkol sa pagtataksil nito at ang relasyon niya sa anak ng punong pari. Mas mabuti raw na magtapat sila sa isa't isa bago pa siya magsimulang mamuno sa malaking simbahan at magsimula ng bagong buhay. Naging masama at emosyonal ang kanilang tagpo, ngunit kalaunan ay nagtapat sila at sinimulan ang panibagong buhay ng magkasama. Samantala, dinala ni Min Chan ang kanyang asawa sa ospital kung saan nagdarasal ang mga asawa ng mga pari para sa paggaling ng mga pasyente. Doon nalaman ni Min Sung ang tungkol sa isang lalaking nahulog sa bundok at nagtamo ng matinding pinsala, at sa kabila nito ay nakarating pa rin sa ospital na ito sa pamamagitan ng paggapang. Matindi ang pinsala ng lalaki kaya sinabi ng nurse na kanina pa siya tumatawag ng ambulansya para mailipat ito sa mas malaking ospital ngunit hindi pa ito dumarating. Sabi ng asawa ni Min Chan, nakita raw nila sa daan na naipit ang ambulansya at hindi makalusot. Agad na pagtanto ni Min Chan na ang lalaking ito ay walang iba kundi si Yang at agad nitong pinuntahan ang silid. Habang papalapit, narinig niya na kahit walang malay si Yang ay paulit-ulit nitong sinasabi na ang pari ang nagtangkang pumatay sa kanya. Dahil dito natakot siya at biglang nagkamalay si Yang. Hindi alam ni Min Chan kung ano ang gagawin. Pagkatapos, nakita niya ang mga anghel sa ulap at inisip na tanda ito mula sa Diyos. Kaya kinuha niya si Yang at tumakbo palayo. Nabalitaan din ng pulis ang tungkol kay Yang at nang dumating sila sa maliit na ospital ay ikinabigla nilang wala na ito. Napansin niya ng asawa ni Min Chan sa lugar kaya naisip niyang marahil si Min Chan ang tumakas kay Yang na siyang totoo naman. Dinala ni Min Chan si Yang sa isang abandonadong gusali, itinali ito, at sinabi, hindi niya alam kung bakit paulit-ulit siyang ibinabalik ng Diyos kay Yang, ngunit malinaw raw na gusto ng Diyos na patayin niya ito dahil isa siyang demonyo at panganib sa lipunan. Ngayon ay nakatali ka pa, pero kung papatayin kita o hindi, sasabihin iyon sa akin ng susunod na mensahe ng Diyos. Sinabi naman ni Yang kay Min Chan na kapag pinatay siya nito, hindi na niya kailanman mahahanap si Ayoung. Mas mabuti raw na dalhin siya sa mga pulis at doon niya sasabihin kung nasaan si Ayoung. Pero hindi ganoon kabobo si Min Chan. Alam niya na kapag nakalaya si Yang, magsasalita ito laban sa kanya sa harap ng mga pulis. Sa galit, sinimulan siyang bugbugin ni Min Chan at pilit tinatanong kung nasaan si Shin. Dahil dito, sinabi ni Yang na hindi siya ang demonyo, si Min Chan ang tunay na demonyo. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin nagsalita si Yang kaya nagpa siya muna siyang iwan si Min Chan.
Tinakpan niya ng tape ang bibig ni Yang at ikinandado ito sa isang imbakan. Pagkatapos, nagmadali siyang sumakay sa kotse papuntang simbahan dahil may pangungunahan pa siyang prayer meeting. May panalangin doon at maraming tao ang dumalo. Ngayon, nagsimulang imbestigahan ni Yeonhee si Min Chan. Naalala niya na kahapon ay nakita niya ang sapatos ni Min Chan na puno ng putik mula sa bundok na posible lang kung pumunta talaga siya roon. Siguradong may kinalaman siya sa nangyari kay Yang sa bundok at may koneksyon ang dalawa. Sa kanya pang pag-iimbestiga, sinuri niya ang kotse ni Min Chan at natuklasan sa mga gulong nito ang bakas ng prutas na mulberry. Nang maghanap siya sa mapa tungkol sa prutas, nalaman niya ang tungkol sa mulberry farms kung saan may isang abandonadong gusali doon. Gamit ang map coordinates, natunton niya ang abandonadong gusali. Ang malinaw na bakas ng gulong sa lupa ang nagpatibay sa kanyang suspetya. Matapos ang masusing paghahanap, natagpuan niya si Yang na nakakulong sa bodega. Ngunit bago pa siya makatawag ng tulong gamit ang telepono, may boses na pamilyar na narinig niya, ang tinig ng kanyang kapatid na nagmamakaawa na patayin ang halimaw sa kanyang harapan. Naramdaman ni Yang na baka mawalan ng kontrol si Yeonhee, kaya nagsabi siya ng isang lihim, buhay pa si Ayoung. Natigilan si Yeonhee, hindi na niya alam ang dapat gawin. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, pagmulat ni Yeonhee, napagtanto niyang nakatali na siya sa isang upuan kung saan nadakip na rin siya ni Min Chan. Sinubukan niyang kausapin ito at sinabing buhay pa si Ayoung. Ngunit hindi naniwala si Min Chan. Kumbinsido siyang patay na si Ayoung, dahil kung hindi, bakit daw paulit-ulit na inuutos ng Diyos na parusahan niya si Yang Ray. Dahil sa hindi inaasahang pagdating ni Yeonhee, napilitan si Min Chan baguhin ang plano, pagpapanggapin niyang parehong patay ang dalawa. Marahil nang maramdaman na wala na silang takas, umawit ng himno si Yang Ray. Nagpanting ang tenga ni Min Chan, sobra na ito para sa kanya. Kailangang matapos na ang laro na ito. Habang sinasakal ni Min Chan ang leeg ni Yeonhee, sinipa ni Yang Ray ang isang lagari palapit kay Yeonhee. Nakalaya si Yeonhee at mabilis na iginapos si Min Chan sa rehas. Pinanood ito ni Yang Ray na may baluktot ng ngiti ng kasiyahan. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas. Bagamat nasalo siya ni Yeonhee sa oras, nakatakda na ang kapalaran, may mga bagay na hindi na kayang ibalik. 걔 왜 눈박이가 잡아먹었어? 왜 눈박이가? Dahil hindi pa rin natatagpuan si Ayoung, hindi matanggap ni Yeonhee ang kinalabasan. Kahit sa ilalim ng interogasyon ng pulis, paulit-ulit pa ring sinasabi ni Min Chan, sinunod lang daw niya ang utos ng Diyos nang parusahan niya si Yang Ray. Nang lahat ay tila nawawalan na ng pag-asa, lumapit ang psychiatrist ni Yang Ray kay Yeonhee. Sa mas malalim na pagsisiyasat, natuklasan niya ang nakakabahalang pattern. Sa tuwing inaabuso si Yang Ray ng kanyang ama, naroon ang kanyang ina sa labas ng pinto at umaawit ng mga himno. Ang traumang iyon ang nagdulot ng kondisyon sa kanyang isipan, delusional misidentification. Nagsimulang bigyan ni Yang Ray ng baluktot na kahulugan ang mga bagay-bagay, at ginamit iyon bilang katuwiran sa kanyang mga krimen. At ang tinatawag niyang halimaw na may isang mata bago siya mamatay, kung hindi ang kanyang ama, maaaring siya mismo iyon, o ang sariling demonyo sa loob niya. Naniniwala ang psychiatrist na na-trigger ang mga krimen ni Yang Ray ng isang visual switch, isang bagay na muling bumuhay sa kanyang trauma. Habang nauubusan na ng lead si Yeonhee, tumawag ang kanyang ama. Sinabi nitong handa na para sa interior work ang bago nilang bahay, marami raw renovation sa lugar. Ngunit nang makita ni Yeonhee ang mga larawan, natigilan siya. Ang disenyo ng mga bintana ay eksaktong kapareho ng mga guhit sa pagkabata ni Yang Ray. Bigla niyang naalala na parehong disenyo rin ng bintana ang nasa lumang apartment ng kanyang yumaong kapatid. Ibig sabihin, ang trigger ng pagkasira ng isipan ni Yang Ray ay ang bintana, at posibleng doon ikinulong si Ayoung sa bahay na may ganoong disenyo.
4구역 예전 거리뷰 사진에서 그런 둥근 창이 있는 집이었어요. 그거 보고 4구역에 이런 둥근 창 있는 집 좀 Sa tulong ng kanyang mga kasamahan, natunton ni Yeonhee ang lugar. Nakatakda na itong sirain, kaya't nagmadali siyang pumunta at umabot sa tamang oras. Pagbukas niya ng pinto, nakakita ng pag-asa si Ayoung sa wakas. Hindi na maibabalik ang buhay ng kanyang kapatid, ngunit tuluyan nang nakabawi si Yeonhee sa pamamagitan ni Ayoung. Sa huling eksena, dinalaw ni Yeonhee si Min Chan sa kulungan. Nakakatawa, kahit nalaman na niyang buhay si Ayoung, tumanggi pa rin siyang maniwala. Ngunit sa loob ng kanyang selda, may napansin si Min Chan sa sulok na isang mukha. Binasa niya ang tuwalya at sinimulang kuskusin ang pader. Habang lumalabo ang imahe, bumuhos ang kanyang luha, at ang kanyang mukha ay napuno ng pighati. Sa wakas, ang dati niyang matibay na pananampalataya ay tuluyang nadurog.